Kristiyano. Ngayon, ako po bilang Katoliko, tinayang ko rin that the Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ. Hindi lang po Biblia ang nagpapatunay, pati po yung mga dala-dala kong encyclopedia. Britannica, Bank and Wandals, Collier's Encyclopedia, Campton Encyclopedia, World Information Almanac, alam mo kapatid, pakilatan ko lang. Nandiyan po, wala po silang contradiction kung paano sila nagsimula. Lahat inilatag kung paano nag-exist, kung paano lumitaw ang Kristiyano at kung paano ito nag-ugat. Yun po ang tinatayuan ko. Kaya po ako nandito, matabang po pinaninindigan na the true religion ay mayroong ugnayan sa Diyos at sa kanyang community. Patutunayan po yan namin mamaya. Marami po akong babasahin dito. Mamaya na po yung Bible. Dahil ayon sa Acts 11:26, ang mga apostolo, ang mga disipulo ni Kristo ay tinawag na mga unang Kristiyano doon sa Antioquia. Doon po nag-umpisa silang tawagin Kristiyano. Kristiyano po ba sila? Kristiyano po. We are all Christian! Sabi ng mga apostol. Pag sinabing we, marami, lahat. Lahat sila. Andi dito po, mamaya babasa po ako. Nandito. Mga Kristiyano po. Si San Pablo po, kumangkin siya Kristiyano. Babasahin ko po mamaya pag tinanong nila. Letra por letra. Sabi sa Pablo, I am a Christian. Sabi din ngayon ni Paul, ay ni Peter, I am a Christian. Eh sabi naman ng mga disipulo, we are all Christian. We are Christian. Tayong lahat ay Kristiyano. Dahil tayo naniniwala kay Kristo, lahat tayo Kristiyano. Pag tayo binautihan kay Kristo, tayo naging alagad niya, mga Kristiyano tayo. Dahil tayo ay tagasunod kay Kristo. Ang sumusunod kay Kristo ay tinatawag na Kristiyano. Tandaan niyo po yan. Yan po ay patutunayan at dala-dala kong mga referensya. Hindi lang po referensya. Biblia po at Quran ayon po sa aming napag-usapang topic. Ito po ay hindi siraan. Ito po ay natagan ng katotohanan. Ito po ay paninindigan kung alin ang tunay na dapat paniwalaan. Hindi po kami naninira. Kami po ay nandito upang makipagtalakayan at tindigan namin na ang tunay na relihiyon na itinayo ni Kristo ay Kristiyano. Kaya siya tinawag na Christianity. Ayan po yan. Excuse me. Break. Okay, break muna. Okay, natitira natin 10 minutes and 10 minutes na lang, ano? So, gusto ng moderator, direct na tayo na makarating doon sa target natin. Pagkakaroon natin sa harap ng mga audience at sa ating katutulig na yung tunay na reliyon ay Christianity. No? So, gusto naman ng moderator, meron ka pang referensya kasi ang ating tangina, yung ating rules. Bigay na po ako. Iba pang mga referensya na kagagamit natin. Basahin na natin. Kung meron sa Biblia, may Quran, ilabasan natin kasi isang stand to eh. Isang stand is establish mo yung kayo. Po kapatid. Okay? Unang po rin, Acts chapter 11 verse 26, yung bago na umpisa ang Kristiyano. Para clear kasi isang stand na tayo po. At sa second stand, pag-rebat na tayo, then last stand, tugos natin, Colossians. Okay. Okay. So pag ilatag 10 minuto na lang natitira, ilatag ninyo na yung matibay na katayan na talaga ang Christianity na siyang tunay na reliyon. Okay, time starts po. Okay, babasahin po natin, kapatid. Dito po. Dito sa Acts 11 verse 26, sinasabi sa Living Bible Translation, Hello. Dito sa chapter 11 verse 26 ng Living Bible Translation, when he found him, he brought him back to Antioch. In both of them stayed there for a full year, teaching the many new converts. It was there at Antioch that the believers were first called Christians. Ang mga sumasampalataya sa Panginoon na na-convert ay tinawag na unang mga Kristiyano sa Antioquia. At ayon dito sa Campton Encyclopedia, sabi dito, the
founded by Jesus Christ. Ayon din dito po sa mga Britannican dala-dala ko. Masakin po nila ito mamaya. Bubuksan ko po ito, makapal po ito. Na wala pong pag-aalinlangan. The Christianity or the Roman Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ. Ayan po, baka naghahanap ko sila totoo. Bumasa na po ako ng isa. I-reserve ko lang po na yan. Babasahin ko na po. The name of the church is derived from the base in the road. From term meaning universal. The word Catholic refers to the wholeness of the church. For many centuries, the Roman Church claimed to be the only true Christian denomination. Ano ba? The Roman Church no longer claims to be the exclusive custodian, revealed doctrine and the only true church. Basahin po natin sa Word Information Almanac. Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ, 33 AD. Ayan po, mababasa po natin. Ano pa po ba ang gusto niyo mabasa? Duncan Encyclopedia. Mamaya ako na po, sa Biblia. Dahil gagamit po ako ng J. Meron ka na lang 7 minuto. Marami pa po. Mamaya na yung mga brother, hayaan muna natin sila. Sabar lang muna. Sa mga mamaya tatagalagin ko. Hindi niya alam yung walong. Nag-isla pre sa mga sa liling ko. Mamaya. Hindi bigat, patotoo po ito. Pag sinabi ni Jesus sa ang Diyos. Maubos na yung oras mo niyan. Excuse agad ha. Break lang natin ng time hold para medyo extend na. I-hold lang, hold lang. Again, uulitin natin, no? Itatayo ng kabilang slide si Brother Melchor Manalili, no? Na yung... Ang hinahanap nila. Okay. The true religion is Christianity. Yun ang topic ha, yun ang itatayo. Kaya nga pinasa ko na eh. O basahin ko din yung akin na yung letters na yung Christianity. Eto. 6 minutes left. Start. Eto. Hindi, meron ako ano. Meron ako sasakyan. Marami yan. Apat na box na yan, pinili na lang. Dapat sinabi ni Jesus. Pero yung mga... Yun lang, gano'n natin ang message. Mga Martian natin ha, yung mga brother natin. Christianity, religion based on faith in Jesus Christ. Ha? Hindi bang tatungan mas yung mabigat? Religion based in Jesus Christ. As the Son of God, the Orthodox Christian faith summarized in the Apostles and the Nicene Creed. Ayan. The history of Christian has been turbulent and other sectarian. The first major schism took place in 1054. Nakita niyo na po ha. Marami pa po iyan. Hindi ko po inilalatag lahat. Ha? Mamaya po, sila po, magpapatunay po sila na mga history din na ang Islam ay tunay na relihiyon. Kasi tinatanong ako ng kapatid natin ha. History po ha. Referensya, Quran at Biblia. Kaya sa Biblia po,
Mababasa natin ang salitang Christianity, letra por letra, pag tinanong nila ako dyan. Babasa po ako Christianity, letra por letra. At mamaya rin po, dapat po, ang gusto ko po, ay meron din silang mga history, mga books of reference, na magpapatunay na ang Islam ay tunay ding relihiyon. Hihintayin po namin yan. Dapat po, dahil ang hiningi ng ating moderator, ang dami ko pong pinalkal ng mga referensya. Ito rin po. Ito rin po, marami. Marami po akong referensyang ipinakita dyan. Marami po akong inilatag dyan na ang Christianity ay nag-root word kay Jesus Christ. Mula Judaism, turn to Christianity. Wala po pagkakalinlangan yan. Ngayon, sabi nga ganon, sa unang Timoteo 3:6, napakahiwaga ng ating relihiyon. Pablo, napakahiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag na maging tao, pinatotohanan ng mga anghel. Nakita mo sino yun? Ibig si Kristo. Ayan, relihiyon po yun. Ngayon, yung Diyos pong tinatag ni Kristo, Christianity po yan. Kamasahin po ko tumamaya pag tinanong sa akin. Letra por letra. Dala-dala ko po yung iba-iba klase ng Bible. Letra por letra po at babasa ko. 5 tanongan lang po yan. Ngayon po, gaya ng hiningi ng moderator natin, bumasa po muna ako ng ilang referensya. Dahil po ayoko maubos yung oras, mamaya ikakas ako na yan kung saan ako bubunot. So, doon, 2 minuto na lang. Doon po magpapatunay na ang mga unang mga relihiyon ay Kristiyano. Ayon din po dito, 2 minuto na lang, Concise Britannica Encyclopedia. Patungan ko. Wala raw ako nabasa, sabi ng OJ. Nang ina pa ako buklat ng libro. Nakakatawa. 1 minuto na lang daw. 1 minuto na lang. Patapusin na lang natin. Ayan yung basa. Oo. Babasahin ko na lang po. Oras. May oras na ka. Wait, sorry, babasahin lang po natin. Sige, basahin mo. Nag-iinip na yung mga bata mo, kapag para sa Vinicius. No long hair. Babasahin ko na lang po. Ayun. Christianity. Religion is stemming from the teaching of Jesus Christ in the 1st century AD. In sacred scripture, the Bible, particularly the New Testament, in principal tenets, and are that Jesus is the Son of God and the second person of the Holy Trinity. Ayan, nabasa ko po. Tuloy natin. That Jesus died to redeem humankind. Christianity was originally a movement of Jews who accepted Jesus Christ. Gaya po ng sinabi ko, kapag tayo ay mga alagad ni Kristo, ang tawag sa atin ay Kristiyano dahil sa ay tinanggap natin. Yun lang po. Okay, natapos na yung oras mo. Sa panahon naman ng moderator ngayon. Okay, thank you very much sa panig ni Brother Pinchor. No? So, i-summarize lang ng moderator yung presenta niya, yung mga deliberation niya, kung anong deliberate niya, sa unang tayo niya, sabi niya, yung mga, para clear, no? Para, okay. Kasi ang topic niya kasi, ilalabas niya na yung Christianity is a true religion, no? So, ito yung mga ilalabas niya, no? Sa una, yung kanyang mga referensya niya, dinoktor, hindi bias, iligtas ng Israel, Judaism, Christianity. Christianity, tunay na reliyon, may kabinan o kasunduan sa Diyos. Yung mga ano yan, Acts 11:26,
Christian being called to the converted people. No, not converted people, tinawag Christian. Ito, Okay. Catholic is the oldest true church, Roman Catholic Church. Christianity, religion based on Jesus Christ. Hindi mo tinatanggi. In the Bible, Christianity is the true religion. Itong last, so Christianity, originally, the movement of Jews, right? So yun na, limang tanong to start the indasa doon sa presentasyon ni Brother Melchor. Okay, kapatid. Paalala ko lang sa mga kapatid Muslim, wala pong ipitan dito, walang insultuhan. Kung sa tingin nyo mali ang sagot, kaya na lang po ninyo, no? Mamaya na lang po kayong mag-react o mag-react. Handa ka na ba, kapatid na Melchor? Okay, handa na kapatid na stand. Ako po, magtatanong base sa sinabi mo. Una, ang sabi mo, tunay na reliyon na tinayo ni Kristo ay Kristyanismo. Tapos, sabi mo, letra por letra sa Biblia. Pwede po bang malaman, informative? Kasi hindi ko alam, saan po nakalagay sa Biblia na tinayo ni Kristo ang Kristyanismo, letra por letra? Sagot na po, kapatid. Ang sinabi ko po, ito po ang tinayo ni Kristo ay Kristo ay Christianity. Okay. Ang tinayo ng Christian, ang tinayo ni Kristo ay Christianity. Babasa po kami. Hindi po, sabi niyo sa Bible po eh. Apo. Clarification lang ho. Letra por letra, ang tunay na reliyon na tinayo ni Kristo ay Kristyanismo. Okay. Letra por letra Apo. sa Biblia. Yun lang. The Titus chapter 2 verse 1, the Living Bible. Ano po si Kristo po ang nagtatay. Apo. Ano po nakalagay? Ito po, mababasahin po natin. Titus chapter 1 verse 2. Looking forward in the wonderful time we're been expecting when His glory. Titus chapter 2. Okay, sandali lang po. Huwag muna kayo mag-alaw akbar. Kasi yung kailangan naman, maganda pagkasagot mo. Mamaya na may magalawak po pag nagsyahada na po siya. Excuse bro, unang tanong, inuulitin ko lang as moderator again para malinaw, no? Ito tanong ni Brother, ni Ustad ni Dasal. Saan mababasa sa Biblia na itinayo ni Kristo letra por letra ang Christianity? Yun ang unang tanong. Sandali lang kapatid. Babasa ko ng Bible. Sabar lang mamaya na tayo. Okay lang po, kaya masagot kayo hindi. Walang problema po yun. Wala namang ipitan to. Pwede naman. Pag-passport, kita na ho kayo kasi. Okay lang yan, okay lang yan. Pag-passport, you speak of the right, heading those along with true Christianity. Ayan. Okay, sino po nagtayo niyan? Ito po sa unang Timoteo 3:15, napakahiwaga ng ating reliyon sa inahayag na maging tao, pinatutuhanan ng Espiritu Santo. Sino po yun? Si Kristo. Sagot ko po, kapatid. Letra po yung letra, true Christianity. Nabasa ko po sa Biblia. Yan, sandali po. Anong sulat bro? Timoteo. Titus po, Titus. Baka sa nilog lang, nilog ka ng moderator. Nilog ka ng moderator para notice. Ito, pwedeng clarification lang. Yung Bible ko pa sa Okay, basahin ko Ang ginamit ko po, the Living 1:2. Bible. 1:2 ba yun? Ano pong talatay binasa Ito niyo? ba yung highlight? Ang ginamit ko po, the Living Bible. Apo, okay lang po. The Living Bible po ba yan? Ano pong talata ulit?
Titus, Titus 2:1. Basahin niyo po. Bakasabihin niyo po. Okay lang po. Pwede mo ba? Bakit clarification lang to, Mr. Moderator? Okay lang. Para maging malinaw. Informative naman po. Ngunit, magsalita ka ng mga bagay na naukol sa aral ng magaling na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon, ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Magkagayon po man, kung iba yung version na binasa mo, pero po bang nakalagay doon si Kristo, tinayo ang Kristiyanismo? Kasi ganun po ang sabi, letra por letra, itinayo ni Kristo ang Kristiyanismo. Yan na nga. Tanong muna natin kasi clear na Ay, kung wala, okay lang po. Ito sigot, basahin lang sigot yan. Sino? Ito mo. Mr. Moderator, magtanong sa Oo, hindi, clear na Hindi, nagtanong po ako eh. Kinlaro ko lang yung pinasa ko eh. Anyway, magkagayon pa. Ulitin-uli ang tanong ng kabila. Ang tanong sa kabila, saan mababasa sa Biblia na itinayo ni Kristo, letra por letra, ang Christianity na true religion? Ang sagot, Titus 2:1. Basahin ko ha. But as for you, speak up for the right living that goes along with the Christianity. Wala tayong magagawa. Yung version Yun lang. Sinabi ko na sa unang Timoteo, Timoteo 3:15, napakaiwaga ng ating relihiyon sa inahayag na maging tao. Sino yun? E di si Kristo, ano relihiyon? True Christianity. Nabasa ko po sa Biblia. Ayun na po magano. Pangalawang tanong po. At saan yan? Pangalawang tanong po. Saan niya kung tatanggapin yun? Correctly, Mr. Binto, kasi ito narinig ko sa iyo. Sabi mo sa Biblia, si Pablo ay tinawag na Kristiyano. Tama po ba? Opo. Informative lang. Walang problema. Lapig ko lang sa'yo. Saan po kaya sa Biblia na si Pablo po ay Kristiyano? Babasa ko ako. Mute ng moderator para Opo. Clarification lang. saan po sa Biblia Kasi yung Mr. Moderator, ganito po. Sa pagkakaalam po ni Karashid, baka naman maturuan ako ni Medyo. Kasi wala pa akong book sa kilig-kilig, nagbabasa na ako ng Biblia. Ito po, babasahin ko po. Mr. Moderator, tatlong salitang Kristiyano lang ang mababasa mo sa Biblia. kasi po ano Sa nakalagay. At tanong ka lang po, mamaya niyo po Ano yung lang po, opo. Ito po. Tinaklarify ko lang po. Ito po tanong, pangalawang tanong po ito. Konting ano lang. Ang Kristiyano, tatlong beses mo lang mababasa sa Biblia. magtanong ka po. Acts chapter 11, verse 26, 28 ng Acts, unang Pedro, opo, sige. 1:16. Ngayon, sabi niya, opo, si Pablo daw tinawag na Kristiyano ayon sa Biblia. Tanong ko lang po, saan po sa Biblia na tinawag po si Pablo? okay saan sa Biblia Una-una bago ko sagutin, magtanong lang po sa mamaya niyo po ako Ang naliwanag ko lang ko ng konti. Okay. Babasahin po natin sa The Living Bible. Opo. Ito po ay makikita sa sulat ni Apostol San Pablo, ito po kinukuha ko yung Sikas. Philippians 1:13. Corinthians, Philippians Philippians, Yung bumasa na po. Ayan. I am, Ito na sagot, brother. Dadaan sa moderator para parehas. So yung pangalawang tanong, saan po sa Biblia na si Pablo ay tinawag na Kristiyano? Tama ba yung tanong? So sagot yung brother sa kabila, Philippians 1:13. Basahin ng moderator, ha? 13. For everyone around here, including all the soldiers over the barracks, knows that I am in jail simply because I am a Christian. because I am a Christian Yun Yun po sagot niya, yun ang sagot niya. Yun po ang sagot niyo. Sige po. Mamaya po natin papaliwanag. Pangatlong tanong po. Pangatlong tanong po. nabasa ko po Sabi po ninyo, Katoliko po, that is the true religion which Christ built. At pwede rin po bang matanong kung saan pong okay. Babasahin ko po. saan po nakalagay sa Biblia na ang Katoliko po ang tunay na reliyon na itinayo ni Kristo. so first pa rin First pa rin po, punta ako sa Bible. sa Bible.
Huwag ka nang musta, matatalo lang yan. Greek Bible, the original word of the New Testament. Letra por letra, Iglesia Katolik. Malaysia pala eh. Greek Bible po. Ano ba, Iglesia ni Cristo? Iglesia Katolik. Ano po? Ang Katolik po, hindi po yan Tagalog. Opo, sa po yun. Okay. Sa Acts chapter 9 verse 31 po ng Greek original word ng Bible. Nakalagay po, Romanian Ecclesias Catholic. Ano po? 931 po ng Greek Bible. Basahin niyo po dyan. Pwede ho bang mabasa? Romanian Iglesia. Gusto ko lang na-remind dito, no? Ano? So yung pangatong tanong ng nila, Brother Dasan, Para sa alam sa Biblia na Katolik ay tunay na reliyon. Sinasagot dito sa kanila, tinayo po ni Kristo. okay, yung pinayo ni Cristo. So, sagot sa kanila, Acts 9:31. Babasahin natin. Yung siya, no? Okay. Ang hinahanap nito yung Iglesia Katolika at tinayo ni Cristo letra por letra. Ang gusto nito eh. Yun ang hinahanap ko eh. Mahilig ko sa mga ano. Una-una, bakit tinawag na Roman? Dahil ito po ay namunga. Sabi gano'n sa Roma 1:8. Sapagkat kayong lahat na nataga-Roma, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Pangalawa, tinawag po yan Ecclesia Catholic ayon dito sa Greek Bible. Ano pa po bang hinahanap nyo? Hindi, ang hinahanap ko lang simple. Ayun po. Itinayo ni Kristo. Okay. Katoliko. Mateo 16:18 Ito ang po. tunay na reliyon. Ano po nakalagay sa Mateo? Okay. You are Peter, upon this rock, I will build my church. Ano church po yun? Sabi ni Cristo. Yung nakalagay po din Katoliko. Ito po yung Catholic. Okay, so doon sa sinabi ni Kristo. Wala po doon, pero sinabi mo yan. Makinig po. Makinig po. Okay. Ito yung po yung sagot ko. Kaya po walang Catholic doon, itatayo pa lang eh. Itatayo pa lang. Itatayo pa lang. Mga apat na tanong po. Kaya hindi ko po nakikita, itatayo pa lang. Kaya ba po, I will build. Mga apat na tanong. Kaya po, I will build. Hindi pa po nagaganap. Pasalamat po. By God. Naintindihan na ho namin. Naintindihan na ho namin. Intindihan niyo na po. Ito po yung pangalawang tanong. Ang pangapat pala. Yun naman pala, itatayo pala. Eh, bakit mo sinabi? Bakit mo sinabi? Na ang Kristyanismo na una pa sa lahat ng reliyon. Ay, wala po ako sinabing gano'n. Excuse me po. Ang sabi ko po, ito po. Kailangan natin, kailangan. Nagugat po ang Christianity sa Judaism. Sa Judaism po. Meron po tayong record. Meron po tayong record. Kapatid, meron po tayong record. Okay lang po. Okay lang po. Okay. Meron po tayong record. Kinain niyo po. Hindi, kailangan natin kasi ito, letra por letra, yung unang-unang sinulat ko eh. Pag natin naman, ito sagot niya. Yun na ba yung formal na tanong sa pang-apat na tanong? Yung, Ayun po. Sabi kasi niya, ito, letra por letra, Kristyanismo nauna pa sa lahat ng religion. O ngayon, narinig natin kanina, itatayo pa lang. Itatayo pa lang pala. Bakit mo sinabi, Kristyanismo ang nauna? Ngayon po, itatanong ko lang yung pang-apat. Ano natin? yung pangapat. Pang-apat. Bakit mo sinabi, Kapatid, sasagutin ko. na yung Kristyanismo, Sasagutin ko po. ang nauna-unahang reliyon? Nauna sa lahat? Ang sinabi ko po, ang Kristyanismo po, nagugat po yan sa Judaismo. Hindi ko po sinabi, nauna sa lahat ng relihiyon. Kaya nga pinare-record ko rito. Pinare-record ko rito. Ito po. Bumasa po ako ng mga diferensya. Ito po yung limang katanungan, ulit katanungan. Opo. Ito yung panglima. Ito yung panglima. Ito yung panglima. Binasa mo yung Acts Gawa 11:26. Opo. Ngayon, yung salitang Kristiyano
sabi mo, pakipasa nga, Brother Knight. Okay lang ba? Basahin sandali pa rin. Opo, basahin. 11:26. Kapitulo 11, ang mga talata ay 26. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon ay kasama nila ang iglesia na nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano. Iglesia ang binanggit. Sandali. Yung palang Kristiyano, unang ginamit sa Antioquia. Ano po tanong? Ito po tanong. Yun hubang salitang Kristiyano, lumitaw, nung panahon si Kristo'y nangangaral pa, o wala na si Kristo. Ang base mo sa Acts chapter 11, Ang sagot ko po, binasa niya na. Unang tinawag ang mga alagad ni Kristo, yung iglesia na Kristiyano doon sa Antioch. Your question is your answer. salamat po sa Antioch at sa Jerusalem. Yung sagot mo, ikaw rin yung nagtanong. Your question is your answer. Maraming salamat po. Okay, no? Medyo mainit na konting tanong, pero ilan natin kasi again, ha? Ito ang first time ni Ustad Indasa. I-establish niya, no? Itatayo niya. So, wala pa rin karitan mo, walang ibat dito. I-establish niya muna yung stand niya na yung tunay na reliyon ay Islam. So, 20 minutes din to. Pagkatapos yan, tatanong din sa kabila ng 5. Okay? So, timer. Yung mga brother natin na medyo luwag-luwag lang ng konti dito kasi may mga nanonood doon sa kabila natin. Yung mga brother natin sa bar lang, ha? Okay, magsisimula na si Ustad President Dasa. Okay, ha? Meron pa na mga brother, ha? Okay, paris ko lang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dumating na ang katotohanan. Narito, dumating na ang katotohanan at naparang na ang kabulaan. Katotohanan, ang kabulaanan ay sadyang mapaparang. Alhamdulillah, ang lahat ng pasasalamat at papuri kay Allah. Narito po si Karashid upang patunayan po yung aking stand kung bakit po Islam ang tunay na reliyon. Ang gagawin ko po, patutunayan ko muna. Siyempre, kung reliyon ang pag-uusapan, dapat ang tanungin natin o dapat ang source natin, unang higit sa lahat, ang Diyos. Di ba? Diyos muna. Kaya gagamit ako ng internal evidence. Patutunayan ko siya ngayon hindi mamaya. Ngayon! Kasi yun muna ng aking stand, mamaya na yung batikusan. Pero pagpapakunan ko alam nyo, matagal na akong hinahamon ni kabayan na Melchor. Ayaw ko kasi supposed to be na pumatol pa sa Katolik. Malapit po sa puso ko ang Katoliko. Ha? At mamaya patutunayan ko bakit, anong dahilan ko bakit ayaw ko makipag-debate sa Katoliko supposed to be. Kaya mga Katoliko ito debate lang. Wala kaming personalan. Pero kailangan ito Kasi utos din to ni Allah Ang sabi ni Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Tumuliksa ka sa kapamaraanan mainam. Magsisimula na po. Kailangan ba ang reliyon? Ano ba ang reliyon sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang Diyos na tunay? Ang aking gagamitin, internal evidence. At internal evidence, galing sa Quran. Ang sabi po ni Allah, iisa-isay natin. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. فأقم وجهك للدين حنيف فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك
dinul qayyim. Pakibasa sa Tagalog, Brother Knight. Kaya panatilihin mo. Anong sura po? Kaya panatilihin mo ang iyong muka sa relihiyon bilang isang makatotoo. Ang katalagahan ni Allah nasa pamamagitan nito ay nilalangya ang mga tao. Meron palang reliyon na katalagahan ng Diyos. Nasa pamamagitan ng katalagahan nito, ang fitra ni Allah, nilikha niya ang mga tao. Sa makatwid, sa reliyon ito, nilikha niya ang mga tao. Ano ang reliyon ito? Tuloy ang basa. Walang pagpapalit sa pagkakalikha ni Allah. Iyan ay ang matuwid na relihiyon. Ang matuwid na reliyon, ang katalagahan ng Diyos, na sa pamamagitan ng katalagahan nito, sa makatwid ang reliyon ito, nilikha niya ang mga tao. O meron palang sadyang reliyon, na kung saan doon tayo nilalang. Kaya kita mo, pagmasdan mo katawan mo, ha? Sumusuko sa palatuntunan eh. Talagang may sinusunod eh. Pwede ka bang hindi matulog? Hindi. Sa ayaw sa gusto mo, makakatulog ka. Pwede ka bang hindi kumain? Pwede ka bang hindi uminom? Hindi. May sinusunod. Ngayon, kaya, kabilin-bilinan sa amin, palibasa nasa matwid kaming reliyon, na ibahagi namin sa tao. Ano yun? Ang sabi ng Quran, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. Sabihin mo, tunay na ako ay pinagtubayan ng aking Panginoon sa tuwid na landasin. Saan tayo pinagtubayan? Sa tuwid na landasin. Tuloy. Isang reliyong tama. Reliyong tama. Na relihiyon ni Abraham. Reliyon ni Abraham. Bilang isang makatotoo. At hindi siya napabilang sa mga musyrik. O hindi siya napabilang sa mga nagtatambal sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Ito pala, itong reliyon na to, tamang reliyon, tuwid na reliyon ni Abraham. Sino ba si Abraham? Basahin po natin ang sabi, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wama kana minal musyrikin. Ito ba si Abraham? Ito ba siya? Kristiyano ba siya? Ano sabi ng Quran, Brother Knight? Si Abraham ay hindi isang Hudyo at hindi isang Kristiyano. Ano maging Hudyo? Apo niya yun? Bagkus siya ay noon ay isang makatotoong Muslim. Muslim pala si Abraham. Tuloy. Hindi siya napabilang sa mga nagtatambal ni Allah. Noon pa man sa panahon ni Abraham, Muslim na ang tawag. Ang ibig sabihin ng Muslim, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tunay. Noon pa man, tinawag ng Muslim ang mga alagad ng Diyos. Ano katunayan, Brother Knight? Magkakaiba kayo alang-alang kay Allah. Makibaka kayo alang-alang kay Allah ng totoong pakikibaka. Siya ang humirang sa inyo at hindi siya naglalagay ng anumang pahirap sa inyong reliyon na siyang paniniwala ng inyong amang si Abraham. Amang si Abraham, ama natin si Abraham. Tuloy. Siya ang tumawag sa inyo bilang mga Muslim noong pa at ngayon dito sa Quran upang ang sugo ay maging saksi sa inyo at kayo naman ay maging saksi sa mga tao. Ang tawag pala sa panahon ni Abraham, Muslim, noon pa man, ang lolo ng tauhid. Si Abraham, tinatawag ng Muslim ang lahat ng mga alagad na sumasampalataya sa nag-iisang Diyos na tunay. At ngayon din, sa kanyang apo, ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muslim din ang tawag. Ngayon, ito palang reliyon na to, katalagahan ng Diyos. Sa pamamagitan ng katalagahan ito, dito tayo nakita ng Diyos. Ang reliyon ito, tama! Tuwid! Reliyon ni Abraham,
Anong pangalan ng reliyon? Ha? Anong pangalan ng reliyon? Ito ba inano sa pangalan ng tao? Katulad ng Buddhist? Ito ba inano sa pangalan ng mga lugar? Tanungin natin ng Diyos. Ano pong pangalan ng reliyon? Diyos mismo nagbigay ng pangalan eh. Ano ang sabi niya? Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Let me repeat it again. Anong sabi ng Diyos? Diyos mismo ang nagsabi. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Baganay? Tunay na ang reliyon sa ganan kay Allah ay ang Islam. Yeah. Wala nang paligoy-ligoy. Letra por letra, Diyos mismo nagsabi, ang the religion in the sight of God is Islam. Ang tunay pangalan. Katunayan, brother, Victor, kapag gusto kang pagpabayan ng Diyos, anong kanyang gagawin? Tinan mo ha? Halimbawa, inshallah. Malay natin mamaya, pagpabayan siya ni Allah. Ano ang unang gagawin ng Diyos kay Melchor? Kapag pinagpabayan siya ni Allah, inshallah, pakinggan po ninyo. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kaya ang sino mang naisin ni Allah ng pagpabayan, paluluwagin niya ang dibdib nito sa Islam. Ano pong gagawin ng Diyos? Kapag gusto kang pagpabayan ng Diyos, paluluwagin niya ang iyong dibdib sa Islam para yakapin nito Melchor. Kapag pinagpabayan ka, binuksan ng iyong dibdib upang yakapin mo ang Islam, meron kang liwanag mula sa iyong Panginoon. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Pakibasa ba doon ay? Magkatulad ba ang taong binuksan ni Allah ang puso, kaya siya'y nasa liwanag ng kanyang Panginoon kumpara sa isang taong hindi binuksan ang puso. Yan, pag binuksan pala ang puso mo para yumakap ka sa Islam, dala-dala mo ang liwanag ng Panginoon na lumalang sa ating lahat. Salamat. Okay. Ngayon, ito pala tuwing tamang reliyon. Mismo ang Diyos nagbigay Islam. Ngayon, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang ginawa ng Diyos sa reliyong ito? Pakinggan po natin. Ang sabi po, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sa araw na ito ay nilubos ko para sa inyo ang reliyon ninyo. Yan, nilubos na ng Diyos. Wala lang kulang, wala lang idadagdag pa. Tuloy. Binuo ko sa inyo ang pagpapala ko. Una, ang pagpapala. At inalugtuan ko para sa inyo ang Islam. Inalugtan ko para sa inyo ang Islam. Letra por letra. Ha? Yan ang letra por letra. Malinaw na malinaw. Ha? O ngayon, ito. Okay, thank you very much. Nakauntang yung oras, ano? So again, i-clear ulit ng moderator yung topic natin. Ang patutunayan, establishing ng kabilang side, si Brother Ustad Indasan, na yung Islam na siyang tunay na reliyon. So, gusto ko mag-clear ng moderator yung saktong sulat doon sa libro ng binasa niyo, na mababasa na yung Islam siyang tunay na reliyon. So, ilang oras na po tayo? So, may 10 minutes pa. Kuya, kulang 10 minutes, okay. Start the time. Yun na po, gusto mo rin ng moderator. Yung anong sura na mababasa,
na yung Islam isang tunay na reliyon. Mamaya po yung sura, okay lang po ba? Kasi Kasi sabi, hindi ko kabisado. Ibig sabihin, anong sulat, makita natin na talagang yung Islam, yung kaninang binasa ko po ay nasa Surah Al-Imran. Surah Al-Ma'idah ay nakasunod na ito. Mamaya po, pwede mo namin kayong bigyan kasi para iniisa-isa ko lang po. Internal evidence ko ito wala sa Quran po. Hindi, bibigyan mo natin. Wala akong problema yun. Ngayon. Okay. O di, iniisa-isa natin. Ang reliyong ito, reliyon ni Abraham, tamang reliyon, matuwid na reliyon. Pagkatapos, binigyan pa ng pangalan ang sabi ng Diyos, Islam. Tapos nilubos niya ang kanyang kalukuran. Islam ang binigay sa atin na reliyon. Oh. Makabasa mo yun sa chapter 5, Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 3. Oh. Ngayon, pwede ka bang pumili ng ibang reliyon maliban pa sa Islam? Malino eh. Wala namang ganitong aklat eh. Pagdating sa pagtuturo ng reliyon, pwede ka ba bang pumili? Halimbawa, Mormons pinili, Buddhist pinili. Ha? Pwede ba? Ano sabi ni Allah? Sabi ng Diyos. O bigay natin ng surah. Ito yung nasa chapter 3, verse 85. Surah Al-Imran, chapter 3, verse 85. Ang sabi po dito, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino mang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang relihiyon, Ano mangyayari? Pag naghangad ka, pag pumili ka ng ibang reliyon, maliban pa sa Islam, hindi iyon matatanggap mula sa kanya. reject. Sorry, reject. Tuloy. At siya'y kabilang sa mga malulugi. Natumbas yun ng hindi ka maliligtas. Ha? Tamo linaw eh. Yun ang palatuntunan ng Diyos. Internal evidence ginagamit ko, Benjo. Sana kanina, internal evidence din ang ginamit mo sa akin. Ha? Ito respect. Eh ngayon, kita mo hindi pwede. Alam mo, Brother Melchor, ang layunin ko dito, dakaw mo sa'yo eh. Wala ka na excuse. Sa araw ng paghukom, ang official religion ng Diyos, Islam, pag tumindig ka sa Diyos, ipadala-dala mong reliyon, patay kang bata ka. Huwag na muna yung araw ng paghukom. Sa pangatlong yugto muna ng buhay, pag namatay ka, nandun ka sa kubur, sa libingan, sa barsak na tinatawag na sa ibang dimension ka, doon pa lang, malalaman mo na eh. May magtatanong sa'yo. Tatanungin si Karasin, sino man mauna sa amin, siya lang nakakala. Halimbawa, tanungin si Karasin, may upong anghel. Inshallah, mapanggit ito eh. Tatanungin ako, Rashid, matino. Ano religion? Ipagkaloob na wani ang masabi ko, Islam po, Islam. Eh, pag tinanong si Benjo, malagutan ng hininga. Ang dala-dala na yung... O kaya hindi namatay mo. Matino, tinanong ka ng anghel. Ako'y Mormons. Ako'y Jehovah's Witness. Ako'y datang-daan. Anong sabihin sa'yo ng malaika? Ito, nakakatawa pero totoo ito, medyo tanda mo ito. Akin na yung masuhin mo ito. Masuhin natin. Ha? O doon pala. Ngayon. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ang kagandahan ng Quran. Ha? Tamang reliyon, tuwid na reliyon, likas po, kalikasan natin, nilikha tayo sa reliyong ito, tinawag niya ang pangalan ng reliyon, siya mismo nagbigay ng pangalan, Islam. Tapos sabi niya, kapag pumili pa kayo ng ibang reliyon, hindi ko tatanggapin yung pang pagiging Islam. Siyempre, Muslim ka nun eh. Yung umakap sa Islam, tatawagin Muslim. Islam is the submission to the will of God. Muslim is the one who submit to the will of God. Ikaliligtas pa ang pagiging Muslim sa Quran. Magandang tanong ko sa kanya eh. Pag Kristiyano ka ba, maliligtas ka sa Biblia? Mamaya yun. O Muslim, salitang Muslim, letra per letra. Ano yun? Ano sabi? Pakinggan din nyo ang magandang balita ni Allah.
يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Chapter 42 ito. Medyo. Sa araw ni worship, sa araw na yun, sasabihin ni Allah, o aking mananamba, wala nang takot sa araw na ito para sa inyo. Wala nang pangamba sa inyong mga puso. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Palibasa kayo'y nagsisampalataya sa aming mga tanda at kayo'y mga Muslim. Kayo'y mga Muslim. Udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Magsipasok kayo sa paraiso. Magsipasok kayo sa paraiso. At ang sabi ba? Udkhuluha bisalam. Dhalika yawmul khulud. Pasukin ninyo ang paraiso ng may kapayapaan. Yan ang araw ng pamamalagi, ang walang katapusan, ang buhay na walang hanggan. Letra por letra, internal evidence galing sa Quran mismo. Yan kasi ang topic natin eh. Pinapatunayan ko using internal evidence na talagang ang Muslim ay maliligtas ang tunay na rin ng Islam. Ngayon, minus na lang. Uwi na ako, meron pa pala. O ngayon, internal yun na, ngayon external. Mga pa yun, kasi 2 minutes na lang. Pakibasa mo nga. Ano external? Catechism of the Catholic Church. Ayan. Mamaya pahiram ako. Mamaya. Huwag ka muna sumabat. Ano sabi ng mga Katoliko? Bago mo basahin na. Alam mo, No longer na. nagdeklara kasi ang mga Katoliko. Nagdeklara kasi ang Katoliko. Declaration on the relation of the Church. Mamaya na magpasahin. Hindi ka kilala. Mamaya na. Nagdeklara mismo yung Papa. Ayan o, yung kanilang declaration. Tama, nagdeklara na sila eh. Ang Muslim maliligtas din pala eh. Kaya nga ito, yung mga Protestante at evangelical, tunol, bakit kayo mga Katoliko diniklara nyo maliligtas din mga Muslim? Yung otoridad ng Katoliko, pinagdeklara na, maliligtas din pala tayo. Ano pa tinitindig mo sa harapan ko? Matigas talaga ang elemento, kaya nga ayoko talaga kaya wala nang debate sa Katoliko at Muslim. Hindi nyo ba naalala? Puro dialogue na lang, puro about peace. Ha? So yun po, maraming salamat po sa inyo. Ano pala medyo? Ano pa bang problema mo? Hello. Okay, yun po ang unang stand ng ating kabila no, sa Islam. No? Kung marapati po ninyo, i-summarize natin ng konti yung mga nilatag na sitasyon na sinasabi ng kabila sa side ng Islam na yung Islam ay tunay na reliyon. Dito po, naka-noted sa moderator. No? Meron sa rito reliyong tama, reliyon ni Abraham. Si Abraham ay totoong Muslim. Meron pinamagat din sa Surah 319, no? Paluluwagin ang titim sa Islam. Surah 5.3, Islam ay tunay na reliyon. Surah 385, aliban sa Islam, reject, kaya na. Then sa araw na pag-ukom, ang tunay na reliyon ay Islam. So yung last niya, yung katikisip namin niya, yung among the Muslim, sinabi ng book daw na katikisip na maliligtas din yung Muslim. So 5 tanong po. Maganda ka ng tanong mo. Marami po kami reference rito, pinapahiram ko rin po. Opo, manghiram din po kayo sa amin. Bukas po iyan. Okay, ha? Kaya ko po iniram, i-explain ko kasi amin yan. Okay. Unang tanong ito, kapatid. Sabi mo,
itong Islam ang tunay na relihiyon. Kung tunay na relihiyon, dahil ayon sa surah ninyo rito sa Quran, ang alam nyo at ang mga Israelita may covenant. Tama po ba? Ang Kristiyano at ang alam nyo may covenant. Tanong, kung tunay na relihiyon, anong surah naman mababasa sa Quran nyo na ang alam nyo at ang inyong mga umma at si Muhammad may kasunduan o covenant? Basahan mo ng surah. Surah! Surah! Pwede mo na ako magbasa? Precious na bro, as moderator kasi gusto ko maging parehas ako. Noted lagi yung tanong niya kasagot, no? So, pakilinaw brother ang tanong mo dito. Unang tanong mo, pakilinaw ang tanong. Isusulat ko. Una kong tanong, premise. Ang alam nyo at ang Israelita may covenant ayon sa Quran. Tama po ba? Tapos, ang surah nyo rin nagpapatunay, ang inyong alam at Kristyanismo ay ang Kristiyano may covenant. Ano namang surah sa Quran na mababasa na ang inyong alam at si Muhammad at inyong mga umma ay may covenant? Pakibasa po surah na nagsasabi kung tunay yan, dapat may covenant yan. Basahan niyo po ako ng surah mismo sa loob ng Quran nyo. Ganito po, ganito. Anong surah sa Quran na nagpapatunay na ang ala nyo, si Muhammad at ang mga umma ay may covenant? Basahan niyo po ako ng surah. Sandali. Alam niyo, ganito yan. Mr. Moderator, pwede yung mag-react ng konti bago ako sumagot. Meron siyang standard na ipinupukol sa atin. Ang tunay na reliyon daw, dapat may covenant. Yes, ayon sa Quran. Yun yung standard niya. Sa Quran niya po. Oo. Yun ang batayan niya. Mamaya, magtatanong ako sa kanya, saan mo naman atang putpo? Ngayon, Mr. Moderator, pwede magbasa? Ganito, sandali. Hindi, dali lang. Ang tanong niya ba sa surah? Sagutin ko po. Okay. Opo. Anong surah? Sandali. Meron siyang binanggit sagutin ko muna. Yung covenant na binigay ni Allah sa tinatawag ng mga Nasrani, kasi sabi niya may covenant sila. Hindi, sabi ng Quran niya. Opo. Sasagutin ko nga po. Premise ka, diba? Sasagutin ko muna. Binanggit siya, meron daw covenant sa Hudyo, meron daw covenant na sunduan ng Diyos, pati sa tinasabing Nasrani or mga Kristiyano. Pwede basahin ko muna? Ano yung covenant para sa inyo? Hindi, sumagot ka po. Opo. Surah po, ha? Opo. Ang tanong ko po, anong Babasahin ko na anong surah sa Dahil babasa mo lang po ako, ang covenant po para sa mga nagsasabing kilay Kristiyano, nakalagay po yan sa chapter 5 verse 14. Basahin mo po. Anong covenant yan para sa kanila? Basahin po natin yung surah Al-Maida, chapter 5. Ulitin ko po muna kapatid bago ka magbasa. Anong surah sa Quran na nagpapatunay yung alam nyo at si Muhammad at inyong mga umma ay mayroong Opo, covenant? sandali na po. Makinig muna po kayo. Opo. Ito po. And for those who call themselves Christian, rebuke their covenant that they have abandoned a good part of the message that was sent to them. So we planted amongst them and became hatred till the day of resurrection. Ano po yung covenant na binigay sa mga alagad o sa mga sumasampalataya kay Nabi Isa? Yung pagdating po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang inabandona. Ano ngayon ang covenant? Una-una, sandali. Ang una-una, ang nakalagay, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ang tanong ko po, kapatid, anong surah? Yung pumasunduhan huwag ka sasamba maliban kay Allah. Kasunduhan po yun kay Allah at kay Muhammad. Sabi sa Surah Yunus, chapter 10, 106. Kasunduan po, Kasunduan po. Kasunduan. Ang sabi mo doon, wala kad'una min dunillah. Huwag kang manalangin kundi kay Allah.
Oh, kasunduan. May kasunduan po yun. Yun ang pinakamalaga ng kasunduan. Sinagot ko na po. Yung kasunduan. Anong sura mababasa na ang ala nyo at si Muhammad at mga umang may kasunduan, letra po, karubingan, Chapter 47 po at saka chapter 10, Surah Yunus. Basahin po natin. Binasa ko na po. Basahin po natin kung may nakasulat ng kasunduan. Sinagot ko na po. Kapatid na natin, ibasa. Mr. Moderator, sinagot ko na po. Ibasa po natin. Sinagot ko na po. Ang sabi ko, ang kasunduan ng Diyos at saka ni Muhammad, huwag mong magtatambal na di Ibasa kasama. po yung kasunduan ang hinahanap ko. Hindi ko yung pagtatambal. Hindi ko po tinatanong yung pagtatambal. Sinagot ko na po. Kung ayaw niyo sa gusto, Yung kasunduan po yung tinatanong ko, hindi yung pagtatambal. Okay, pagdala-dala, no? Kanya-kanya side, no? Ito, i-clear ko lang. I-clear ko lang, brother, no? Kasi sumagot na sa tanong nyo, yung Surah 47, saka Surah 10, ano? Chapter 10. Yung ibig ba sabihin yung letra po letra na ito kasunduan ko sa inyo, yun ba ibig mo sabihin ng tanong? Dahil babasa ko